Very clear na ang ating buhay ay nakasalalay sa Kanya, ang ating pagkilos at pagkatao. Our whole being is under the control, under the power, under the guidance. Sinabi nga ang Panginoon, sabi niya, even the numbers of your hair, alam ko ang bilang. I know. So, ang buhay natin, every breath, bawat hininga natin, individually, ay nakasalalay sa Diyos. Why? Because He's not only in control of everything, but in every detail of our lives. Nakasalalay sa Kanya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Later on, mamaya, meron tayong babasahin na even nung nilalang ka pa lang ng Diyos sa sinapupunan ng iyong ina, it was God who created you. Ganun ba katikuloso ang Diyos na talagang very detalyado? Tulad ng sinasabi ng ilan sa inyong mga makata, tayo ngay mga anak niya. Sa English, we are His offspring. May pagkakaiba po yung tinatawag na offspring, lahi, sa tinatawag na children. Okay? Children of God. John 1:12, to those who receive Him, He gave them the right to become children of God. Akala ng tao, mga tao, lahat tayo anak ng Diyos. Hindi po. We are all offspring of God, coming from the first human being. Sino? Si Adam. Doon tayo nanggaling lahat. Offspring tayo ni Adam. But not all are children of God. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin upang kayo'y mabuhay o kayo'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan niyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni umaani man, ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon? Okay. Pinakikita rito dito sa chapter na ito that we are important to God. Hindi ba't mas mahalaga ang inyong buhay kaysa dun sa mga pinoproblema nyo, damit, pagkain, tubig, and then He compares, ang Panginoon nagsasalita rito, di ba? He compared yung mga ibon. Hindi sila namumroblema ng kanilang kakainin. Why? Because it is God who provides them. Ganon din sa atin. Pero dito, hindi sinasabing parang katulad tayo ni Juan Tamad, na hindi tayo magtatrabaho, parang nandiyan ka lang sa bahay, darating ba yung pagkain? Ha, Sister Jules, makakakain ba si Elder Rene kung hindi ka mabubuksan yung lutuan at pagluluto mo siya, di ba? Iba yon. But dito, ipinakikita rito na those who have faith in the Lord Jesus Christ, God will provide. Those who seek the kingdom of God and His righteousness, all these things, damit, pagkain, tubig, and everything that man needs, shelter, God will provide. Talagang totoo na it is God who created you inside your mother's womb. Bago ka palang nabuo, siya ang ng mga daliri, yung mga buto, kasu-kasuan, puso, atay, laman loob, everything inside, nandun ang Diyos. Siya ang naglalang. Very detalyado. Ang lumikas at tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. It was God who created you inside, no? Ang buto ko sa katawan nung yun ay hugusin, sa loob ng bahay bata, do'y iyong napapansin. Biro mo yun? Ganun ba kadetalyado ang ating Diyos na very concerned siya sa lahat ng nangyayari sa loob ng ovaryo, sa loob ng tiyan ng ating nanay, sa loob ng bahay bata? Because why? Ang Diyos ang lumikha sa iyo, hindi ang tao.